Para mag-init lalo ulo nyo, pag-iinitin ko na ng todo. Ito pansinin natin yung mga ganitong mga kahit papaano mga matatalino 'tong mga ito, Wag na yung mga sa gigilid. Ito, pasok. Hirap ang mga Duterte followers, including vloggers, kung paano nila idepensa ang pabago-bagong statement ni former President Duterte. Yun, naniniwala kayo diyan sa mga kung may nanonood na vloggers dito. Hirap na hirap ang mga supporters at mga vloggers kung paano depensahan yung pabago-bagong statement ni Tatay Digong. Tanga! Sorry Hindi po mura tanga, stupid po ibig sabihin nun. Hindi po kami hirap na hirap. Sa totoo, tawa nga kami ng tawa eh. Mahihirapan ka lang naman kasi pag tanga ka. Hindi. Kasi sa pulsa kanila yun eh. Kayo po ang nagbabasa ng galaw ni Tatay Digong. Kami po hindi namin binabasa galaw ni Tatay Digong. Bakit? May tiwala kami sa leader namin. Bakit? Yung leader namin may resibo. Bakit? Yung leader namin ay strong. Hindi namin kailangan basahin ng basahin bawat galaw niya. Ultimo, gusto mo pag nag-CR siya, babasa. Bakit nag-CR si Tatay Digong? Hindi, kayo nagbabasa ng galaw ni Tatay Digong, hindi kami. Kayo nahihirapan i-interpret. Kayo nga nakikisawsaw ng topic eh. Di ba puro Duterte topic nyo? Oh. Di ba? Ba't hindi nyo ipurihin ng purihin yung ginagawa ni Marcos? Ba't di nyo purihin ng purihin yung ginagawa ni Tambaluslos? Nakiki-Duterte kayo, pati yung mga vloggers, di ba? Galit kayo sa Duterte. Kampun kayo ng tambayuda. Bakit ang focus nyo mga Duterte vloggers? Hindi, maiba, hindi naman to si Hindi naman to si napapansin nyo yung mga tambayuda vloggers? Sinong attack nila? Di ba sinasabi ko na sa inyo to, 1 month ago pa, gigibain ng DDS. Wala kasi silang mga content kay tambaluslos. Kaya itong mga tambayuda vloggers, inutusan, hindi natin alam, hindi ko sinasabing si Tambaluslos nagutos baka yung mga PR team nila, I don't know. Pero obviously, tingnan niyo itong mga tambayudal vloggers. Anong vlog nila? Para atakihin ng DDS vloggers. Isn't it too obvious? Ganun sila ka-concern sa galaw ng Duterte. Ang mata nila nasa Duterte. Ito masasabi ko sa inyo. Follow us. Follow us on YouTube and follow us on Facebook. Boom. Di ba? Susunod yan eh. Hindi lang Banateros lahat ng DDS vloggers nakaatabayan sila. Bakit? Doon iikot ang kanilang vlog. Sa DDS vloggers. Yun ang content nila. Di ba? Hindi, sinungaling ba ako? Huwag kayong maniwala kay Coach Oli. Kayo pumatunay. Anong content nila? Yung boss ba nila? Ang content nila si Baste tsaka yung mga DDS vloggers. Pare-pareha sila. Halatang may script. Kaya anong topic ng isa, yun din ang topic ng isa. Halata. Di ba? Kaya malalaman natin na ultimo vloggers nila, binubuking si Tambaluslos. Hindi ko sinasabing merong command si Tambaluslos Possibly yung mga sa ilalim ni Tambaluslos, yung mga PR team niya, may command na utusan itong mga tambayuda vloggers na kanain ang DDS vloggers. In short, ang mga tambaluslos insecure sa Duterte. Ibig sabihin, takot sila sa influence ng Duterte. Kaya ginigiba ang Duterte. Hindi sila nagfo-focus. Kaya dahil sa mga vloggers na ito, nahahalata natin, insecure ang team ni Tamba. Kasi yun bawat galaw ng DDS, doon sila nakaabang. At ang masabi natin hindi naman naging
successful sa kanilang galawan na mga rally. Okay? Sa Davao at sa Cebu. Kasi nga, magkakaiba ang statement ng mga speaker nila, nagkukontrahan sila, at ang pinaka-main speaker nila, si dating Pangulong Digong Duterte, ay biglangang kumambyo at nagbago. So, anong Tapos problema? sinundan pa ng mas matindi yung press conference niya na sinabi niya na wala daw siyang sinabi na mga akusasyon tulad tungkol sa illegal drugs at iba pa kay Pangulong Marcos. Kaya dahil dyan sa aking pong observation, monitoring, opinion sa mga nangyayari, hirap nilang idepensa ito. Nagkakabuhol-buhol sila. Tinatawanan nga lang namin eh. Oo. Di ba? Tawa kami ng tawa. Kayo nagkakabulbul. Relax lang, Brad. Tanggol ka ng tanggol eh. Kung paano nila ipagtanggol ang pamali-maling statement, pabago-bago na statement ni Digong Duterte at higit sa lahat, yun hong hindi ho sila nakakumpleto o hindi talaga ganong karami yung dumating sa Cebu. Ay, bulag! Ayan ang sinasabi ko sa iyo, Brad. Ito, Mike Abe, fake news ka dyan. Fake news, Abe. Hindi ganun karami? Ganyan doon ka? Hindi mo ba nakita yung top view? Ay, hindi raw marami. Mike Abe, wag. Dati kang broadcaster. Wag kang bababa sa level ng tambayuda vloggers. Wag kang bababa doon. Wag kang magki-create ng fake news para ka makasira ng politikong hindi nyo kayang tapatan. Wag. Hayaan mo na yun sa mga tambayuda vloggers kasi yung mga yun, lilitaw, lulubog. Mga next month, wala na yun. Tapos another month, babalik ulit. Ganun eh. Huwag ka kasi established ka na, Brad. Huwag mong gayahin yung mga yun. Hindi ikaw pa bago-bago ng channel gaya nung iba. Hindi, broadcaster ka, Brad eh. Ba't sinasali mo yung sarili mo sa gawain ng iba? Huwag kang magpe-fake news. Huwag. Kasiraan mo yan. Hayaan mo na sila doon. Yun na sila eh. Mga one-hit wonder yan. Puputok lang yan. Bam, 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 bam. Kunin yung ayuda. Bam, 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 bam. Wala na naman. Hayaan mo sila. Yun yung play nila eh. Pero ikaw, Abe, nako, sayang ka, sayang. Huwag kang mahuli sa fake news. Fake news yan. Noong February 25. Mas marami pa yung tao nandoon sa Sultan Kudarat o sa Mindanao nung kasabay na rally. Nako. At mas marami rin ang tao nang si Pangulong Marcos ay nagpunta ng Davao. Eto, kaya mga matatalino nagmumukhang bobo kahit ang kanilang realidad ay wala sa katotohanan. Huwag tayo magtaka, baka sa susunod na araw puntahan ng Pangulong Marcos ang Cebu. At magulat kayong mas maraming sasalubong at taong haharap kay Pangulo. Ay sige, di gawin nyo. Bukas na. Gusto mo bukas na? Naghahamon pa ho. Nanginig ang Duterte sa Marcos. Takot kami. Baka raw pumunta ng Cebu si Marcos. Mas maraming tao doon sa Maisut. Hindi kami concerned sa Marcos. Ba't kayo concerned sa Duterte? Kumpara doon sa rallying ginawa ng mga Duterte at kanyang followers noong February 25. Ay kasi nga po ang tao ay pagod na. Ang mamamayan Pilipino dito at sa abroad ay sawa na sa walang tigil na pamumulitika ng iilan. Ang panawagan nga nung nababasa ko sa mga comment. Ito, kikita mo wala siya sa realidad. Sa pamumulitika ng mga iilan. Kanino ba nagsimula ang pamumulitika? Iba dyan kay Tambayuda. Binakbakan si Sara. Gumanti lang eh. Alam mo, naiintindihan ko si Tatay Digong. Kinanti yung anak niya eh. Di ba? Kaya nga nag-warning yan. Di ba? Kaya nagbangag-bangag yan si Tatay Digong. Especially ayaw niya talaga ng PI, considering. Pero syempre, may ano na rin yun. Kinanti niyo anak ko eh. Huwag niyong kantiin. Tatahimik ako rito.
Pero kantahin niyo ulit. Tingnan mo. Tatay yun eh. Ito nakaka-relate sa akin ng mga lalaki. Anak nila yan eh, lalo't babae. Normal yun. Ano ka ba naman, Abi? Wala ka bang anak na babae? Di ba? Pinuliti ka si Sarah eh. Nag-react lang si Tatay Digong. Hindi sa kanila nagsimula yun. Saka nakakita ng best friend daw ni Marcos, hindi niya pinagtanggol kay Tambaloslos. Di ba? Eh kahit ako tatay, mapipikon ako. Dito sa comment section ng aking mga channel, MA Pinoy TV at My Abi Opinions. Ang sabi nila, dapat si Digong magpahinga na. Dapat tumulong na lang siya sa gobyerno. Dapat alam mo, eto sisiguraduhin ko sa inyo. Bagamat hindi ko naman nakakausap si Tatay Digong, hindi ako nagbabagaling ha. Wala akong direct line kay Tatay Digong. Hindi tayo si Banat Bay. Pero ako wala. Okay? Pero knowing Tatay Digong, wag lang mamuliti ka si Tambaloslos. Lalo't lalo na kung mapalitang speaker yan si Tambaloslos. I'm almost sure tatahimik na si Tatay Digong. Wag lang kantiin yung anak niya. Tatahimik yan si Tatay Digong. Kaya hindi po problema sa Duterte ang tumulong. Ang problema, kasi nagtataka ako sa iyo, ang tagal mo ng broadcaster, hindi mo pa nalalaman to. Ang talagang problema ngayon, maniwala ka. Si Tambaloslos. Andyan ang problema. Mag-resign yan, pag-resign ni Marcos, tingnan mo, aayos ang administrasyon, tatahimik ang Duterte. Makikipagtulungan ng Duterte. Wala eh. Pati confidential funds, pinakialaman kay Sara. Binabanatan si Sara. Pati si Sara ay sinasama sa ICC. Ngayon may issue pang baril. Di ba? Bakit mo sasabihin makapagtulungan ng Duterte samantalang si Tambaloslos? Saan ka ba galing, Abe? Siya ka ba nagpupunta? Hindi mo alam ang balita. Pupusta ako sa'yo. Patinuin ni Marcos si Tambaloslos, ang Duterte, makikipagtulungan. siya ay huwag nang makialam sa gobyerno dahil siya ay dating Pangulo. Gumaya na lang siya sa mga dating Pangulo na buhay pa ngayon, hindi masyadong nakikialam tulad ni Erap Estrada, tulad ni Gloria Macapagal Arroyo. Gano'n naman talaga kahit to sa ibang mga bansa eh. Pagtapos na ang term ng presidente nila o prime minister, tahimik at... Sabi dito ni Edmars, hindi ko alam kung sarcastic tong puri niya. No? Talino mo, coach. Hindi po ako matalino. Nagsasabi lang ng totoo. Kasi marami diyang matalino. Broadcaster pa nga dati yung iba. Nagmumukhang bobo kasi tinitwist ang katotohanan. Madali ka namang maging matalino eh. Huwag mo lang itwist ang katotohanan. Kahit bobo ka, magmumukha kang matalino. Bakit? Yun ang totoo eh. Yung problema natin ngayon, ng bayan na ito si Tambaloslos.